Sa Hebreo, ang pangalan ni Jeremias ay Yirmiyahu at sa Latin ito ay naging Jeremias. Ang pangalang Hebreo na Jeremiah ay maaaring mga hulugan ng itinataas ng Panginoon o itinataguyod ng Panginoon. Maaring ito'y tumutukoy sa katotohanang si Jeremias ay isa sa kakaunting mga individual sa Biblia na itinangina ng Diyos bago pa man siya ipanganak para sa isang natatanging misyon at layunin. Ipinanganak siya sa lungsod ng Anatot, mga 5 kilometro hilagang silangan ng Jerusalem. Ang kanyang ama na si Hilkias ay isa sa mga pari sa Anatot sa lupain ng Benjamin, at sila ay bahagi ng katimugang kaharian ng Huda. Maligayang pagdating sa aming Bible Stories Channel, kung saan aming sinisiyasat ang masalimuot na kasaysayan ng mga kwento sa Biblia upang tuklasin ang mga walang hanggang aral at malalim na karunungan na nakapaloob sa bawat isa. Sa ating pagtalakay ngayon, susuriin natin ang buhay ng kahangahangang propetang si Jeremias. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang kasaysayang tala, kundi isang bukal ng inspirasyon, gabay at pagninilay para sa ating mga buhay ngayon. Samahan ninyo kami habang binubuksan natin ang mga bahagi ng buhay ni Jeremias, ang kanyang mga propesiya at ang walang kupas na mensahe na patuloy na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga henerasyon. Sa kabila ng pagkatawag ng Diyos upang maging isang propeta, si Jeremias ay hindi tumigil sa pagiging pari at tagapamagitan. Madalas siyang umiiyak para sa kanyang bayan. Dahil dito, tinagurian siyang the weeping prophet o ang propetang laging tumatangis. Kaya sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang kasaysayan ng propetang ito. Magandang araw! Ako si Andrew at maligayang pagdating sa Testifying Jesus Christ, musika para sa mga makasalanan. Ako'y nagbibigay biyaya at talumpati. Minamahal, ako'y humihiling ng inyong tulong na mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell. Kung nagustuhan mo ang video, pakipindot ang like. Malaking tulong ito para makagawa pa ako ng mas maraming videos. Kaya't nang hindi na tayo magtagal pa, simulan na natin ang video. Nagsimula ang ministeryo ni Jeremias sa ika-13 taon ng paghahari ni Haring Hosayas at nagpatuloy hanggang sa panahon ng huling 5 hari ng Huda sa loob ng halos 40 taon. Si Hosayas ay isa sa pinakamatuwid na hari ng Huda at nagsagawa ng maraming reforma. Nang siya'y mamatay, labis itong ipinagluksa ni Jeremias. Pagkatapos ni Hosayas, sumunod ang 4 na di makatarungang hari, sina Jehoahaz, Jehoiakim, Jehoiakin, at sa huli ay si Zedekias, na siyang mga namuno ng wasakin ng mga puwersa ng Babylonia ang Jerusalem at sunugin ang templo. Ang aklat ni Jeremias ang siyang pinakamahaba sa mga aklat ng propesya. Para bigyan kayo ng ideya, kung pagsasama-samahin ang 12 minor prophets, 1/3 lamang ito ng haba ng aklat ni Jeremias. Buhay ni Jeremias. Si Jeremias ay namuhay sa huling mga araw ng katimugang kaharian ng Huda. Palagi niyang pinapaalalahanan ang mga tao tungkol sa nalalapit na kapahamakan na dulot ng kanilang pagtalikod sa tunay na pananampalataya, pagbabalik sa mga paganong gawain, at kawalang katarungan sa lipunan. Dahil sa kanyang masasaklap na babala laban sa Juda, siya ay palaging pinag-uusig, pinagtatawanan at kinamumuhian ng mga hari at mga pinuno. Ibinulid pa siya sa isang hukay na puno ng putik o dumi. Si Jeremias ay hindi nag-iisang propeta sa kanyang panahon. Kasama niya sina Habakuk at Zephanias at halos kasabayan din niya si Ezekiel na nasa pagkabihag sa Babylonia. Kahanga-hanga na ang mga mensaheng ipinahayag ni Jeremias at ni Ezekiel ay magkapareho sa diwa, kahit na ang isa ay nagpapahayag sa Palestina at ang isa naman ay nasa Babylonia. Pangkasaysayang kalagayan noong panahon ni Jeremias. Sa panahon ng ministeryo ni Jeremias, noong 612 BC, natalo ng Babylonia ang Assyria
at naging pangunahing puwersa militar. Ang hukbo ni Nebuchadnezzar ay bahagyang winasak ang Jerusalem noong 604 BC at dinala ang mga taong may kakayahan sa Babylonia sa unang bahagi ng 3 pangunahing paglipat. Ang pangalawang grupo ng mga bihag ay dinala sa Babylonia noong 597 BC at ang panghuling paglipat ay nangyari noong 586 BC nang ganap na sunugin at wasakin ang Jerusalem. Sa mga panahong ito ng pananakop, si Jeremias ay binigyan ng proteksyon, kalayaan at mga supply mula sa kapitan ng mananakop na hukbo. Kalaunan, si Jeremias ay sapilitang dinala kasama ang kanyang kalihim na si Baruch at ang mga anak na babae ng haring si Zedekias. Tumakas siya at bumalik sa lupain ng Huda. Ang kanyang huling kapalaran ay hindi malinaw na naitala sa Biblia. Mensahe ni Jeremias. Itinalaga si Jeremias bilang propeta sa mga bansa at sa lahat ng kaharian ng mundo. Partikular siyang isinugo upang tulungan ang Israel kahit na karamihan sa kanyang mensahe ay para sa mga tao ng Juda. Iniutos din sa kanya na magpahayag ng propesya para sa bansang Israel. May espesyal na kahalagahan ito dahil ang 10 hilagang tribo ng Israel ay pinarusahan at nabihag noong 722 BC, mga 100 taon bago magsimula ang ministeryo ni Jeremias. Bakit mahalaga ang katotohanan ito? Hindi makatuwirang isipin na ang kanyang mga propesya ay tumutukoy sa sinaunang Israel bago pa ang pagkabihag noong 722 BC. Parang hinuhulaan ang unang o ikalawang digmaang pandaigdig nang matagal na itong lumipas. Halimbawa, ang ilang bahagi ng aklat ni Jeremias ay malinaw na tumutukoy sa panahon bago bumalik si Kristo sa pagtatapos ng kasalukuyang yugto ng pamamahala ng tao. Maliwanag na may babala para sa mga modernong inapo ng bayang Israel sa pamamagitan ni Jeremias. Ipinapahayag ng Diyos na kung tatalikuran ng mga bansa ang Diyos at ang mga aral ng Biblia, hahantong ito sa moral at espiritual na pagbagsak at matinding kaparusahan. Si Jeremias, na tinaguriang The Weeping Prophet, ay madalas inilalarawan bilang malungkutin at pesimistiko. Ngunit ito ay isang panig na pananaw na hindi batay sa kabuuang nilalaman ng kanyang aklat. Opisyal niyang ipinahayag ang mensaheng bigay ng Diyos. Isang babala ng nalalapit na kaparusahan, maliban na lamang kung magsisisi ang mga tao sa kanilang kusang pagsuway. Gayunpaman, ang mensahe ni Jeremias ay naglalaman din ng mga kamangha-mangha at masayang propesya ng awa, pagliligtas at masaganang buhay para sa lahat. Ipinropesya niya ang pagbabalik ng Mesiyas na siyang wawakasan ang pagdurusa ng tao, mga digmaan at kapighatian. Sa pamamagitan ni Jeremias, ipinakita ng Diyos ang paraan tungo sa pagbabago ng puso upang maging posible ang isang mapayapang mundo. Si Jeremias ay isang propeta ng lumang tipan, ngunit may pusong nakaayon sa bagong tipan. Inilalarawan si Jeremias bilang isang umiiyak at nananaghoy dahil sa kasalanan at hindi pagsisisi ng kanyang bayan. Subalit ang kanyang kalungkutan ay hindi kahinaan kundi patunay ng isang espiritual na matatag at hinog na tao. Magandang kasama si Jeremias dahil si Hesukristo mismo ay inilarawan rin bilang taong puno ng dalamhati at bihasa sa pagdurusa. Oo, si Isaias, isang dakilang mesyanikong propeta, ay tumutukoy kay Kristo, ang manghahabi at ang luwad. Sa mga kabanata 22 at 19, gumamit si Jeremias ng talinghaga tungkol sa manghahabi at sa luwad upang ipaliwanag ang isang pangunahing prinsipyo sa Biblia. Ang Diyos ang manghahabi at tayo ang luwad. Ang luwad ay walang karapatang magtakda ng anuman sa manghahabi. Kung nais ng manghahabi na muling hubugin ang luwad, ito'y nakadepende sa kanya. Sa gayunding paraan,
dapat tayong maging handa na hubugin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban at layunin. Naglilingkod tayo sa isang Diyos na mapagmahal at mahabagin, at kung paano man niya tayo hubugin ay para sa ating ikabubuti, pagpapalain ng Diyos ang mga tumutugon ng may positibong pananampalataya. Maaari tayong matuto ng dalawang aral mula sa talinghaga ng manghahabi at luwad. Una, kailangang maunawaan natin na tayo ay marupok. Mula pa lang sa ating pisikal na katawan, ginawa tayo ng Diyos mula sa alabok, ngunit marupok din tayo sa larangang moral. Namumuhay tayo sa panahon ng relativismo, kung saan bawat isa ay gumagawa ayon sa nais niya. Ito ay nagdudulot ng matinding pagkalito, sapagkat ang tao ay nangangailangan ng pamantayan. Marupok din tayo sa espiritual na aspeto. Maaaring sabihin nating naniniwala tayo, pero hindi sa antas na nararapat. Madalas tayong magduda. Pangalawang aral, kailangan nating magtiwala sa katapatan ng Panginoon. Nang bumaba si Jeremias sa bahay ng manghahabi, nakita niya itong abala sa kanyang gawang luwad. Gayon din, ang Diyos ay nakatuon sa kanyang gawain. Ang hubugin tayong muli. Ang espesyalidad ng Diyos ay lumikha ng mga sisidlang karapat-dapat sa karangalan at ginagawa niya ito ayon sa kanyang pag-ibig at kalooban. Ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Dapat tayong magpasakop sa kanyang pagkilos at hindi maging matigas ang ulo. Si Jeremias, ang propeta na nagpropesiya sa panahon ng mga huling hari ng Huda, ay namuhay sa panahon ng pagbagsak ng katimugang kaharian noong ika-7 at ika-6 na siglo. BC, si Jeremias ay anak ni Hilkias at ipinanganak sa lungsod ng Anatot sa lupain ng Benjamin, malapit sa Jerusalem, bandang 850 BC. Ang pangalang Jeremias ay maaaring mga hulugang ang Panginoon ay nagtatalaga o ang Panginoon ay nagtataas. Bukod sa pagiging propeta, siya rin ay isang pari. Ang kanyang kabataan ay naganap sa isang magulong panahon sa kasaysayan ng Israel, panahon ng pagbagsak ng pananampalataya at paglaganap ng paganismo. Sa kabila nito, siya ay lumaki sa isang pamilyang may takot sa Diyos at nakaugnay sa relihiyosong tradisyon ng kanyang bayan. Tinawag siya ng Panginoon bilang propeta noong ika-30 taon ng paghahari ni Hosias, noong 627 BC. Sa simula, nadama ni Jeremias na hindi siya karapat-dapat sa tungkulin, ngunit pinatatag siya ng Diyos. Naglilingkod siya bilang propeta sa loob ng hindi bababa sa 40 taon sa panahon ng 4 na hari ng Huda. Nagsimula ang ministeryo ni Jeremias sa isang taong puno ng mahahalagang pandaigdigang pagbabago, kabilang ang pagsikat ng Imperyong Babylonia. Pagkatapos ng 13 taong pananahimik, lumipat siya sa Jerusalem at doon ipinahayag ang mga propesiya laban sa mga pinunong gaya ni Jehoiakim at Zedekias. Binalaan niya ang mga ito tungkol sa tiyak na pagkabihag sa kamay ng Babylonia. Ang pangunahing mensahe ni Jeremias ay panawagan sa pagsisisi babala ng nalalapit na paghuhukom ng Diyos at hula ng pagkabihag sa Babylonia at pagbagsak ng Jerusalem. Hinawakan niya ang mga tao na responsable sa kanilang mga kasalanan at ipinahayag ang kaligtasan ng nalalabing matapat sa pamamagitan ng pagkabihag na may pangako ng kahangahangang pagbabalik at isang bagong tipan. Sa kabila ng mga pag-uusig, nagpatuloy si Jeremias sa isang masigla at matatag na ministeryo, kilala bilang ang propetang lumuluha. Pagkatapos ng pagbagsak ng Jerusalem, nanatili siya sa Babylonia at kalaunan ay sa Ehipto, patuloy na ipinangangaral ang salita ng Diyos hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi tiyak ang mga detalye ng kanyang pagkamatay, ngunit nanatili ang kanyang kasikatan. May mga paniniwala noon sa mga Hudyo ukol sa isang posibleng muling pagkabuhay.
Si Jeremias ay kapanahon ng iba pang mga propeta gaya ni Zephanias, Nahum, Ezekiel at Daniel. Hanggang ngayon, nananatiling isang misteryo ang pagkamatay ng propetang si Jeremias. Maraming sinaunang istoryador ang nagsasabing si Jeremias ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng ilang Hudyo na nag-alsa sa lungsod ng Daphne sa Ehipto. Gayunpaman, hindi ito pinatutunayan ng mga banal na kasulatan bilang tiyak na katapusan ng lingkod ng Diyos. Habang tinatapos natin ang ating paglalakbay sa buhay ng propetang si Jeremias, naway nakatagpo kayo ng inspirasyon at pananaw sa mga malalalim na mensaheng nakapaloob sa kanyang kwento. Ang matatag na paninindigan ni Jeremias sa kanyang pagkatawag, ang kanyang katatagan sa gitna ng mga pagsubok, at ang makapangyarihang mga mensaheng kanyang ipinahayag ay nagsisilbing gabay at liwanag para sa ating lahat. Naway patuloy na tumimo sa inyong puso't isipan ang mga aral mula sa buhay ni Jeremias at gabayan kayo sa sarili ninyong paglalakbay ng pananampalataya. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay sa mga kwento ng Biblia dito sa aming Bible Stories channel. Abangan pa ang mas marami pang makabuluhang kwento mula sa mga banal na kasulatan. Hanggang sa muli, naway ang karunungan ng Biblia ang patuloy na tumanglaw sa inyong landas.